Good morning po sa bawat isa, sa mga lingkod ng Panginoon, Saturday class po. Welcome po, Andrew Theological Seminary. Ang atin pong Saturday class, subject po natin, life management. Ano po? Sige po, bago po tayo kumalaot, habang inaantay pa rin natin yung ibang mga on the way at saka all the way, manalangin muna tayo, ano? Pastor Jennifer, open us in prayer. Sa ating manalangin, dumulog sa Panginoon. Amang banal, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat. Yes. Dahil ang oras na ito ay pinalaga mo sa bawat isa sa amin. Ano? Salamat, Panginoon, sa katugunan, kapayapaan, kagalakan, kainabunan, pag-ibig sa bawat isa na natanggap namin sa buong linggo, Panginoon, ng aming pakikipaglaban ng aming buhay. Lord, salamat dahil narito ang bawat isa nagre-return ng kanilang mga presensya upang, Panginoon, ang salita mo ay masukatan namin, mahayag, Panginoon, sa aming mga buhay, upang na sa ganun kami man ay maging kagamit-gamit mo sa iyong kabasat, Panginoon. Salamat naman sa umagang ito. Loobin mo, O Diyos, ay pagkaloob mo ang karunungan na nagbumula sa inyo. Kami tagapagturo, Bishop Roque, Panginoon. At sa bawat isa, natatanggap, Panginoon, salita mo. I pray and we pray, Panginoon, it will illuminate in us, Lord, upang sa ganon, kami ay maging magliwanag man din sa bawat tao na ay makasalamuha, aming makaharap, Panginoon. Salamat, Abigal, sa umaga ito. Nawa, ang bawat isa sa amin, ay bigyan mo ng karunungan, kalakasan, kaalaman, na ito nagmumula lamang sa inyo, Panginoon. Purihin ka, pinapasalamatan ka sa tayong pangalan sa tayong Panginoon. Amen. Amen. Okay, open our Bible in the book of Philippians, chapter 3, verse 12 hanggang 16. Philippians Chapter 3, verse 12 na lang, para hindi kayo masyadong mahabang, ano. 3:12. Chapter 3, verse 12. Sabi? Amen. Sabi dito sa Philippians chapter 3, verse 12, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap ko makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Tuloy po, Bishop. Yes, oo. Mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nilimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin nais kong makamtan. 14. Nagpapatuloy na ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Jesucristo, ang buhay na hantong sa langit. 15. Ganyan ang dapat maging kaisipan ng nating mga matatag nasa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa iyan sa inyo ng Diyos. 16. Ang mahalaga ay pagpatuloy natin ang ating natututuhan. Okay, and Diyos po ang siya magpala ng kanyang salita sa atin pong kalagitnaan. Our topic, finding my place. Finding our place. Lesson 7 to 11. Sa iyo, Pastor, page 26. 17 Page 26 yung manual natin. Hindi ko alam sa kanila kung anong page, ano? Lesson 7 hanggang 11 ang pag-usapan po natin. Sabi nga po ng Philippians chapter 3 verse 12, not that I have already attained or am already perfected, but I press on, that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Oh, sabi nga, it is important before we talk about finding our place in the body of Christ,
that we deal with a few misconceptions about this word ministry. This word has been over-spiritualized to the point that people think ministry is limited to a few. So, ano raw po ang misconception? Yun bang kaisipan, na pag pinag-usapan ang ministry, ito ay para lang sa mangilan-ngilan na mga Kristiyano. So, hindi po ganun ang Actually, when we become a Christian, tayo po ay nakasama sa tinatawag na katawan ni Kristo. And we are all belong to the body of Christ. So, because we are all belong to the body of Christ, meron kang bahagi sa katawan ni Kristo. No po? Kaya lang, maraming mga Kristiyano, hindi alam kung anong kanyang bahagi. Dahil hindi ka alam kung anong kanyang bahagi, so galaw na lang siya ng galaw kung ano yung gusto niyang galawan. So, hindi po ganun ang dapat malaman po natin kung ano po yung bahagi natin sa katawan ng ating Panginoon. So, ministry is something that all of us have if we are a Christians. So, ibig sabihin, yun nga, sabi ko nga, when we become a Christian, meron pong particular na ministeryo na ipinapagawa o ipapagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin. Walang exempted. Kaya dapat malaman ng mga Kristiyano ito kasi may mga Kristiyano na parang parang taga-Tanawan, di ba? O taga-Zimbabwe, o Zimbabwe. Di ba? Actually, lahat merong gampanin. Hindi pwedeng wala kasi you are belong to the body. Yun nga, kaya inuulit-ulit ko, sabi ko, hindi lang natin alam, baka puwit ka, di umutot ka. Yun lang yun no? Nakatago nga lang. So, bagay ka ng katawan. So, we are all called to the full-time ministry. O, di ba yung misconception? Tanong nila full-time ka ba in the ministry? Ano yung full-time? Na dati natin pagkakaalam. Pag sinabing full-time, nagre-resign sa trabaho. Hindi ka na, Yun ang alam dati. Kasabawa na lang kay Lord. Di ba? Full-time ka sa Oo. At ang nakakalungkot niyan, merong mga nakaramdam kuno ng tawag, no? Panawagan ng, yun nga, ng paglilingkod, nag-resign sa trabaho. At nung mag-resign sa trabaho, pumalaot sa ministeryo. No, nag-full-time daw. No po? Paano naman yung pamilya niya? Wala si Lord. Bahala na si Lord. Kasi nag-full-time siya Kaso nga, paano hindi siya tinatawag sa full-time? Na sabi nila, No. kasi ang family natin, ministry din natin yan. Diba? Yun po kaya kailangan balansyado. Kailangan natin makita yung balansyado. So, hindi po, ang full-time ministry, lahat, ibig sabihin po, lahat tayo full-time Tama ba? Ang full-time ministry, ibig sabihin, you have your ministry to your personal life. Tama. You have also your ministry to your family life. Amen? So, we have our ministry sa church. Meron tayong ministry sa, yun nga, lahat yan ang ginagawa natin, basta ginagawa natin para kay Lord. Meaning to say, we are all full-time in the ministry. Maliban na lang kung ginagawa mo, hindi para kay Lord. Diba? O, yun po ay, hindi po yun. Yun po yung tinatawag na misconception. Amen? Kasi yung iba talaga mabuti na lang, yung iba talaga, biniyayaan ng Panginoon, talaga iniwan ng trabaho. Diba? May mga gano'n naman. Pero hindi lahat po nagtagumpay. Lahat ng umiwan sa trabaho, nagtagumpay. Yung iba doon, na-stumble yung family nila. Diba? Hindi niya nadala yung kanyang pamilya.
sa talagang tamang paglilingkod sa Panginoon. So, this does not mean that we will work on the staff of a local church. No? Hindi rin ibig sabihin, yun nga, papasok ka, magiging staff ka doon sa isang local church. Pwede naman ganun, Pwede po yun. Because ministry is not something that only occurs behind a microphone in a corporate gathering of God's people. Ibig sabihin, ang ministry daw po is na hindi lang po ito yung ikaw ay nag-i-speak o nagpi-preach, no? So, ang ministry po, malawak. Tama? Kasi yung iba, kapag ang initingnan nilang ministry, yung nasa limelight ka Nasa harapan ka ng pulpito, ikaw yung bida dyan. Ikaw yung tutugtog dyan. Pag hindi mo pinagtugtog ng anniversary, nagtatampo. Di ba yung mga ganun So, feeling sikat, kaya karamihan tuloy nangyayari, performer. Instead na worshiper. Di ba? Kaya maraming, basta ganun ang mindset, So, it is something that should be an integral part of our lives, whether we are inside of a church, building, or not. Pag sinabing integral part, what does integral? Ibig sabihin nga, kung minsan ang iisip natin, ang ministry sa loob ng simbahan. Tama? Kaya marami po mga Kristiyano mabait sa loob ng simbahan. Pagdating sa bahay, demonyo. Di ba? Di ba? Kontratuhin niya ang kanyang pamilya, magsalita siya sa kanyang mga anak, sa asawa. Yun ay walang takot sa Panginoon. Oo, di ba? Pag may takot. Pero pagdating sa simbahan, opo. Opo. Talagang magalang, respectable no? Pero, kaya nga yung iba, hindi madala ang pamilya. Why? Dahil natitisod ang miyembro ng pamilya sa kanyang pag-uugali, sa kanyang pakikitungo, sa kanyang mga mahal sa buhay. So, hindi po, Yung asawa ko, Bishop, namamanhid na po yung kalaating katawan niya. Yung parang may anesthesia kasi kidney siya Stage 4. Talaga iniyak ko kagabi. Sino? Sisi. Gusto ko rin Ayaw pa rin? Ayaw magsik. Iba yung kaunawaan niya talaga. Tao lang daw ang may gawa ng Biblia. Walang Diyos. Alien daw. Atheist siya. Parang atheist. Ateista. Yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. Ang tigas ng puso. Ang tindi na nga yung karamdaman niya. Itatapusan na namin sa emergency na yun. Itatapusan na yung kotse ng ate ko. Kasi hindi pwede siya sa bus Yung namamanid na yung saan niya. Tigas ng puso na talaga. Di ba meron ako naging tanong sa inyo? Ang tanong doon when you are in a race and you overtake the second place, what place you are now? Analyze yung question. When you are in a race and you overtake the second place, what place you are now? Second. Sister Baby, ano yun? Pang ilang place ka na? Second, sabi nila. First. First? Kasi Sino ikaw ang- may sabi third? Ikaw ang nag-ano sa pamilya mo Kaya una kailangan mo. Hindi, yung senaryo. Karera senaryo Yung karera Nasa karerahan ka raw Tapos na-overtaken mo yung pangalawa, yung second place. Anong place ka na? Pangalawa. Third. Bakit pangalawa? Pangalawa ba, Sister Rema? Kasi ang in-overtaken mo yung pangalawa, yung pangatlo di pangalawa ka. Hindi, pangalawa nga na-overtaken mo, hindi pangatlo When you are in a race and you overtake the second place,
What place you are now? Number 1, first place. First place. First. Second. Ikaw, third place? Jennifer. Pangilan? Oh, Pastor Jonathan, pangilang place? Second. Oh, Sir Baby, balikan kita. Pastor, hindi pa, hindi pa siya stable sa kung anong race eh. Kasi they are not fully finished the race. Oo, yun na. Pero yun na, yung senaryo nga na-overtaken mo yung second place eh. Pero hindi pa tapos ang finish. Ang labanan. Finish. Kailangan pakikitig. Oo. Pakikibaka. Pastor Bert. What place? Second. Second place. Oh. Second, di ba sabi? Sister Emma, second place. First yung isa. Third place. Oh, bakit second place? Kung nasa number ka, pag inuprotek ka mo ng number Ah. ka kasi. Kung bawa lang, tatlo kami, nauubotikan ko siya, maging number ko. Hindi na siya. Eh, second na vertical. Oh, yung ikalawa na overtaken mo. Ay, number ko. Kaya nakuha mo yung place niya, number 2 ka na, second place ka na. Na ano ka na. 'Di ba? Na Oh, good morning po, Dora. pastor. So, when you overtake the second place, when you are in a race and you overtake the second place, so nagiging second place ka, hindi first place. Kasi assist pa rin yung sa first place eh. Assistant. Okay? Oh, kaya nga, finding my place, yun ang target natin ngayon pag-usapan natin sa subject na ito. You need to know your place, no? You need to find your place in the body of Christ. Nulit ko, no? Wala pong Kristiyano na walang bahagi sa katawan ni Kristo. If you are a Christian, you are belong to the body. Tama? Because you are belong to the body, you need to know, no? Kung saang parte ng katawan. No. Ay, isa-isa ko kaya kayo. Ano kaya alam nyo kung anong katawan, anong bahagi kayo ng katawan? Katawan sa Panginoon. Oh, Mr. Flor, anong bahagi mo sa katawan? Palagay mo? Kamay po. Kamay. Oh, pwede kasi naluto na luto, no? Ako paa. Paa, ha? Lakad Takbo ng ka naman, lakad. takbo. Deliver. Pagkain. Lakad. Oo. So, maraming purpose ang kamay. Pwede bigay ng bigay. Di ba? Palo ng palo, di ba? Dami, no? Dahil pwede, no? Pluto, dami, no? Malawak ang bahagi ng no? Yung tenga, limited lang yung bahagi niya, no? Pag tenga, ano yun? Makinig ng makinig. Makinig lang ng pakinig. Oh. Makinig ng kiss. Eh pagka bunganga, daldal ng daldal. No. So, ito yun, no? So, yung ilong, no? Taga-singhot, di ba? Tagalabas ng uhog. Amoy ng mama. Kita nyo, no? Kaya nga, alamin lang natin kung anong bahagi natin sa katawan. Amen? Okay? Introduction. Sabi nga, the walk of the Christian is likened to the experience of a child as it grows and develops. Meron po bang, nung maging Kristiyano ka na, matured ka na agad? Hindi pa. Di ba, ano? Hindi po pwedeng Hindi Christian ka pa. matanda ka agad, eh, no? Nagsisimula talaga sa pagiging babes, ano? Okay, ito po yung process, ano? Letter A, the newborn babe, the focus is on eating and feeding. Eating and Oh, yan, yung blanco nyo, eating and feeding. Kain lang ng kain, ano? dede ng dede. Naalala niyo, di ba yung baby? Dahil ginagawa niya, matulog, kumain lang eh. Di ba? Hirap ang ganun. Oo. At ang siyempre, pagka-baby, ang pagkain niya, gatas. Sabi, new Christians go through the early stage of their walk with the Lord
focusing on receiving ministry. They need the ministry of the Word and the ministry of those who have been Christians for a longer time. Ang kailangan daw nila, Word, gatas, salita ng Diyos. At kailangan din nila na nag-aalaga, matured Christian. Amen? So, meron na po ba kayong mga inalaga ang mga baby Christian? Di ba? Di ba? So, dapat pagka meron kayong inaalagaan ng ganon, maganda sinyalis siya, baga maalaga kayo, nag-aalaga kayo ng mga baby Christian, malamang-lamang niya may calling kayo. Di ba? Okay, number 3, letter B, the spiritual toddler. The focus is on walking and stability. Sabi nga, just like a child, a new convert cannot begin to function in ministry until they first learn to walk without falling. The focus needs to be developing personal maturity and stability in their walk with the Lord. Mula baby muna, no? Higa-higa lang yun, no? Karga-karga. Ilang taon ba nagsisimulan lumakad? At the age of 2, lumalakad na? Humahakbang na? Iba-iba, no? Pero yung common, May lagpas isang taon, ano? nagpas lang isang taon. Pero kung 11 months pa lang, kumalakad. Di pa naman. Iba-iba yung lakas ng bata, no? Depende rin kasi sa preparation ng parents habang nagbubuntis. Oo. Yun, malaking bagay yun, ano? Siguro, ayan, sinabi ni Pastor Bert, depende sa pag-aalaga ng parents, Depende po sa paglaka ng bata, yung panganay ko 10 months. Yung pangalawa ko, 1 in 3 months. Hindi ka pare-parehas. Hindi pare-parehas, pati pagsasalita. So, depende sa lakas ng bata at depende rin sa takaw ng bata. Depende rin sa pag-aalaga ng mga magulang. Pagbubuntis po. Doon nagsisimula. Doon nagsisimula ko. Sa pagbubuntis pa lang. Hindi ako nagpaprenatal ng buntis ako. Ang dinadaan ko lang sa yung pagkain. Pero lahat sila normal. Pag-stress ka, bisyat na buntis ka. Oo. Hindi ako nagpapaitam. Lagi kang stress pag buntis ka, bisyat. Na pati baby naapektuhan. Sakitin ang baby. Ay, yung mga nanay na nagsasyabu. Mas maraming Abnormal. Maapektuhan din yung bata. Kasi dyan sa amin, Kita mo, maraming ganyan ngayon, ha? Mga nanay na yung Bisyat, di ba po yung manugang ko ng anak ng kulang sa buwan? Oh. Kasi stress siya dun sa isang anak niya. Pag mula nung nagka-boyfriend yung anak niya, stress siya, lagi nang sinusundan. Apektado pati bata. Usapan sa eskwela. Di ba? Yun nga yung stress. Halimbawa, unhealthy relationship ng mag-asawa. Ayun, isa pa rin kung... Nagbubuntis siya, lagi siyang inaaway, di ba? Minamaltrato. Iba po ang attitude pati ng bata. Pag lumabas, galit sa mundo. minsan yung kulit. Minsan sa aking Kaya ito, no? Yun nga, may tinatawag na spiritual toddler, no? Ito yung panahon na hahakbang na siya. Oo. Pero may alalay pa rin. Andiyan pa rin yung spiritual mother or father na nagagabay sa kanya, nag-aalaga sa kanya. Di ba? Kaya minsan may mga bagong convert na ganyan, tanong na tanong sa ano niya, no? Yung spiritual father or mother niya, So, ganyan kahalaga. So, natutuwa ka na kapag hakbang-hakbang na, no? Tapos, yung hakbang niya medyo matutumba pa. Yung tagilid. Di ba yung unang hakbang, alam mo, matutumba. Tapos pangalawang hakbang, natumba na nga. Nakaalalay lagi ang mga magulang. Pagka nakita mo, yung bukas makalawa, ilang panahon lang, tumatakbo na. Bandang huli, di mo na kaya habulin. So ganun din, yung development ng kanilang paglakad sa pananampalataya. Parang baby lang din, no?
No, kaya doon pa lang, eating and feeding, alaga sa salita ng Diyos, ano? Diba? Ang magpapakain sino? Hindi, sa church. Sino pakain? Yung pastor, sino pa? Yung nag-akay sa kanya. Yung nag-akay sa kanya, yun ang spiritual father niya, spiritual mother niya eh. Di ba? Kaya nga, ang tanong ko nga sa inyo kanina, meron na ba kayong mga anak? Baka physical, ang daming anak. Spiritual, baog. Meron ba gano'n? May mga Kristyanong baog? Meron siya. Meron. Oo, kita mo na. Paano meron? Walang Baog sa spiritual. walang Paano pag yung mawalan mo sa spiritual O nga, sino kaya may kasalanan? Sino ba may kasalanan pagka na-stumble yung ano mo, anak mo? sa spiritual mother. Yung parents o yung bata? O yung baby Christian? Whose fault? Kasi, pwedeng sa tao mismo. Pwede rin naman sa spiritual mother o spiritual father. Tulad na lang sa experience ni Oo. sabihin matigas ang Ay, katulad niya, matigas ang ulo. Di, wala ka na magagawa doon. Iniyak ko kanina madami. Oo. hindi na fault na Oo. spiritual na Pero kawawa eh. Problema niya na yun. Mahalaga na nagawa mo gampanin mo. Wala ka na pala. Malalaban niya sa kabilang buhay, may Diyos pala. Kawawa naman siya. Siyempre, maawa ka. Demonyo. Ay sa impyerno. may time pa. May time. Pag wala na pag-asa. Hanggat buhay. Huwag lang kamatayan. Oo. Ngayon, pagka namatay, tapos lalagyan mo ang rest in peace, huwag mo lalagyan ng rest in peace. So parang mahala. Kasi, kinamatayan niya wala kay Kristo, mayroon bang rest in peace doon? Lalaki dito sa church. Lalaki doon sa Di ba, yung mga tao, pagka namatay, kahit gano'ng katindi kasalanan, sabihin rest in peace, sumalangit nawa. Impyerno na. Di ba? Mapunta na impyerno yun, hindi langit yun. Hindi mo na parang masakit siyempre. Sila hindi maliligtas tapos ikaw. Letter C tayo. Pastor Bert, pakibasa nga letter C. Ano sabi diyan? The older stages. The focus is on responsibility and function. Yan, di ba? Ikituloy mo yung However, the goal of feeding and learning how to walk is to prepare for functions and responsibility. All Christians should move beyond the stage of babes in Christ and on to full adulthood where they become contributing members of the body of Christ. Oh, di ba? All Christian, Kaya, anong sabi diyon? Di ba? Hindi po pwede mananatili, no? Kaya lang, napapansin natin, merong bonsai. Di ba? May di ba? Tagal na sa... Bonjing pa rin, no? Matagal na sa ministry, matagal na ang Kristiyano, ha? Gusto pa rin gatas, hindi makakain ng karne. Di ba? Oo. Kasi, yung ibang matitisurin pa rin. Madali pa rin mag-react. Madali pa rin, So, hindi po yun, Kaya nga pinakain muna, feeding nga muna, Ang goal ng feeding, at saka learning, di ba? Yun How to walk is to prepare for function and responsibility. Bishop, malaki talaga yung yung responsibilidad ng magulang. Yes. Kasi oo. kanina pag-usapan nga natin, pag ang sa babae nagbuntis, problemado, Oo. stress, yung anak niya, pag pinanganak, kung hindi siya mahina ang immune system, konting sigaw lang, iyak, ganon. Oo. So, ibig sabihin natitison. Sa spiritual life din, pag isang parents, hindi niya talaga na-feed ng maayos yung kanyang ginagabayan, huwag siya mag-expect na bakit natitison siya. Oo. Yun nga. May connect din kasi
Malaking Kasi bahagi ng dapat magulang. mahusay. Pasensya na sa salitang mahusay kasi yun talagang pinakamagandang gamitin. Dapat, sabi nga excellent eh. Nung nabasa ko nga, tinignan ko agad yung kabuuan nito, pati sa pagiging bilang isang diba? leader, yung mas become an excellent. Oo. Kaya nagkakaroon minsan siguro tayo ng mga inaalagaan ng mga matampuhin, no? Kaya mabilis matisod. Baka siguro yung Yun ang proseso alaga. rin natin. Hindi rin naman lahat sa bata natin pwedeng ibuntun eh. Oo. Baka yung foundation katulad po nito, hindi naman kami matututo kung hindi nyo rin po gagalingan. Naintindihan niyo po ba yun? Hindi ko naman sa pinapalabas natin galing ni Bishop. Siyempre, good quality si Lord eh. Tignan mo yung sinera niya, yung mga Pharisees ka, nagtaka, sabi nila, di ba itong mga tao to uneducated to? Oo, Pero di ba? bakit ang huhusay nila? Oo. Sila nag-aral pero hindi nakakitaan. Oo. So makita natin kailangan need talaga yung Hindi na i-apply nila. focus po talaga. Katulad ng ginagawa ninyo. Nakapid na yung mga manual sa iba. Oo, wala. Sulat kayo. Sulat talaga. Habol kayo dyan. Pero dito ganyan. So ibig sabihin, gusto panatilin yung inaaral natin. Oo. Para may turo nyo rin. Opo, siguro gano'n lang po, Bishop, madadagdag ko. Kasi yung iba talaga mahirap ayaw lumabas dun sa comfort zone nila. Oo. Parang yung iba kasi hanggang parang eating pa rin no? Feeding pa rin Parang ganun lang ang kanilang ritual, yung routine. Si Paul nagalit din, di ba? Si Paul si Peter, gatas na pa kailangan. Dapat tagapagturo na kayo. Yun, di ba? Hindi lubos na hindi anak na. Kaya hindi niya pinagbabawal yung basic teaching. Oo, totoo Di ba? po yun. Sabi niya, hindi niya pinagbabawal. Pero, Foundation po yun, dinaanan niyo na yan Opo. Bakit parang ganun pa rin? Di ba? Dapat nga nagtuturo na kayo Yun nga sabi niya Hanggang ngayon, gatas pa rin ang May So ito yung yung proseso na tinatawag. No? From eating or feeding, kain muna. Di ba? Tapos noon siyempre, habang kumakain ka, lumalakas ka. Mature. No? Lumalago ka. O yun na, lalakad ka na. Di ba? Nung una, sa paglakad mo, may gabay ka pa. Yung walker. Di ba? O, later on, tanggalin na yung gabay. Di ba? O kaya merong magulang na umaalalay sa iyo, baka matumba ka. O, later on, yun nga, nakalakad ka ng solo, wala nang ayun. Hanggang sa tumibay ng tumibay, tumatag ng tumatag. So, pagkatapos noon, ang ikatatlong stages, the older stages, ito naman, ang focus, yung responsibility and function. Meron ng responsibility. Yun, malalaman mo na, ito pala yung responsibility ko. Matapos mo malaman responsibility, mag-function ka. Ito pala yung Oo. real purpose. Ito yung sunod-sunod. Opo. Ito yung stages. No? Hindi po pwede kagad responsibility and function na kagad. Yeah. Kasi ibang ganun Okay, number 2 tayo. The foundation for understanding our place is an understanding of the church as the body of Christ. Ito yung pundasyon, Para malaman daw po natin yung pwesto natin. Doon ka pumwesto. Kasi pag umalis ka sa pwesto mo yun, Pakialaman mo yung pwesto ng iba, naiwanan mo na yung pwesto mo, pinakailaman mo pa yung pwesto ng iba. Nagulo yung katawan ni Kristo. Di ba? Nagulo yung body. No? Kaya nga sabi ko, pag quit ka, utot ka lang talaga. Tagalabas ka ng dumi, utpit di ba? Alam nga naman, tapos pakialaman mo yung bunganga. Adi, magkakaproblema yung puwitan naging bunganga. Kaya ang kamisa nagkakagulo-gulo sa body, kahit saan meron tinawag evangelist. Evangelist talaga siya. Hindi niya kaya magpasto. Hirap siya mag-alaga ng Ganun po talaga. lupa, Magaling siya magbukas. Magaling siya mag-church planting. Pero para alagaan ang mga tupa, nagkakagulo. Di ba? Oo. Yeah, kahit sa fivefold ministry, yung mga ganon.
Okay, dito balikan natin. Letter A. When Christ ascended, He ascended to become the head of the church. Oh, di ba? Oh, yun daw, no? Siya po ay naging ulo ng iglesia, which is His body. Yung kanyang katawan, yun ang body. Yun naman Kristiyano. Di ba? Yung iglesia, ang Greek word niyan, yung iglesia. Ano? Ecclesia. O, yan ang pronunciation. Ito yung kalipunan ng mga mananampalataya ni Kristo. Di ba? So, kasi iba pinangangalandakan wala yung pangalan ninyo sa Bible. Kailangan Church of Christ kayo. Church of Christ. Di ba? Hindi raw kasama yung, like for example, ano ang pangalan ng church nyo? Di ba? Agape La Family Community Church. Di ba? So, ang Church of Christ, ito po yung grupo ng mga tao na naniniwala na si Kristo ang Mesiyas. Grupo ng mga tao na naniniwala na si Kristo ay anak ng Diyos. Naniniwala na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Yan po ang iglesia. Huwag niyong angkinin. Si Eli Soriano kasi napanood ko, naangkin Di ba? Porket yun naka-rehistro sa SEC, Church of Christ, kaya sila lang daw po ang ligtas. Sa kanila lang daw yun. Kita niyo yung mga twisting na salita ng Diyos na yan. Teka lang, may bisita. Okay na? Okay lang. Okay. Another subject yun. Okay, Andrew na talaga to. Pati cover, Andrew na, Andrew Theological Seminary Old Testament Survey. Next Saturday na yung visa. Ito, ano to? Magiging Tuesday to. Tuesday. Tuesday. So, continuous pa rin ito siya. Continue, continuous yan. Kabigyan niya. Para... Siyempre. Anong oras to be siya? Pang Tuesday po yan, Dos? 5 p.m. Ay, ayan po natin Ay, pang Tuesday wala. Mapapalitan po yung eschatology. Yung biblical, magiging 10 to 12 na lang yung ating, Pang Thursday po to. Oo. Pang Tuesday ng 5 p.m. Ang Tuesday po natin yung eschatology. Yun nga po, yung papalitan po yun. Ay, hindi na natin tatapusin yun siya. Yung biblical eschatology natin magiging Saturday 10 to 12, 12 to Thursday po 2. yung Bishop. Ha? Thursday po yung biblical eschatology. Ay, hindi po. Kasali kami nun. Basic doctrine po yung Thursday. Ay, makakili siya. Hindi ka kasali. Tuesday, pasok ka. Ay, sa start. Pwede ba kami dito, Bishop? Siyempre, oo, kasama kayo. Kasali po kami dyan. Lalo na kayong graduating sa ano. Minsan kasama po kami dyan. Hmm? Kasama po kami sa Tuesday. Oo, kasama kayo sa Tuesday. Tuesday, ano oras na bisa? 5 to 7. Yan na pumapasok na yung ng Kasama daw kami. Andrew Theological Seminary. Wala po kami sa Tuesday. So, yung eschatology po natin. Saturday tuloy pa rin. Ganyan. Ito pa rin ang subject natin. Hindi po, Ito ito pong oras? 5 p.m. to 7 p.m. Bishop ng 5 p.m. Tuesday. Mag-start po Lagay to niyo. sa Tuesday na. Hmm. So, hindi na po natin yung eschatology. Tuesday sa Thursday. Pag Tuesday, yun nga, papapalitan na yung eschatology. Ito na po. Yan na po. Ay, bitin. Hindi, yung Saturday. Ang- Yung biblical eschatology, Saturday, na. 12 to 2. Di ba yung regular schedule din natin? Parang once a week na lang ang Eschatology. eschatology. Para natin. Ayan. Okay, nakuha na ninyo? Okay na po. So, may Tuesday. Kaya lahat ng cover natin ngayon magiging Andrew Theological Seminary na. Lahat ng maipiprint na manual. Yan ang kailangan dito, may manual talaga. Bawat subject.
Kaya po pwede mo talagang magbukas ka ng Bible School. Katapos. Di ba? Same Okay. lang siya yung price nito. 250 pa rin po. Ano nyo na lang dyan. Pero pag natapos ko yung bishop, ganyan na. Hmm? Pag natapos ko, ano na, ganyan na. Saturday po. Tuloy-tuloy ito. Pag Saturday po, Ito. Ito po. Yung manual na yan na to. ito po. Yan, yung ginagamit natin ngayon. Ah, Saturday, 10 a.m. to 12 noon, life management. Okay na? Tuesday, Old Testament Sa survey. po, Bishop. Okay, thank you. Nakuha na niya. Itong binigyan niyo po sa akin, sa kailan to? Ano ba yan? Doctrine. Basic doctrine. Opo. sa Thursday po. Ah, yan. Ano yan? Thursday yan. Thursday. Thursday yun. Thursday. Nung Thursday yan. Ito to. Lagyan mo ng araw para hindi ano. magulo. Thursday. Every Thursday 5 p.m. to 7 p.m. Five to 7 din po, no? Aba. PM. Thursday naman. Oh, so Tuesday, Thursday, Saturday, yung Monday. Dami lang. Hindi ka, papasok ka, hindi ka, Saturday ka lang. Oh, sige, yun lang yung available mo eh. Tuloy natin. So, yung talata po, Colossians 1:15 to 20, Who is the image, basahin mo ang isa. opo, Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. 16. For by him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by him and for him. And he is before all things, and by him all things consist. 18. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that is all things might have the permanence. 19. For the plagues, please the Father that him should all fullness dwell. Last verse 20. And having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself. By him, I say, whether they be things in earth or things in heaven. okay. So, from verse 15 hanggang ano, no? Referring to our Lord Jesus Christ, sabi nga dyan, ano, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Paano nyo may explain yan? Ano yung proper explanation? Christ is the firstborn of all creation. Oh, how can we explain? Ano ang proper na interpretation? Ibig ba sabihin, because Christ is the firstborn of all creation, may pasimula siya? Nakikita sa panganay na lahat Ha? ng mga nilalang. Meron po kita ang panganay. O di may pasimula? May pasimula ba ang Panginoon? Di ba sinabi, Christ is the firstborn of all creation? Ano ang itinuturo diyan? Ibig ba sabihin, ulitin ko, siya ba ay may pasimula o si Kristo ay walang pasimula? Walang bishop. Ay bakit sinabi, Christ is the firstborn of all creation? Pag firstborn, ano sa Tagalog? Una. Panganay. Panganay po. O ano ang mindset pumapasok agad sa isip natin? Panganay. Unang pinanganak. Unang ipinanganak.
Yun ang mindset natin. Pero yung ba ibig sabihin ng firstborn dyan? Inhuman po yun, siya. Ha? Inhuman po yun, pagka pinanganak ka. Sa tao. Oo. Siya yung highest rank. Ah, yes. Highest rank sa lahat. Na Na highest rank authority and honor. Siya yung Highest rank. highest in rank. Ako. Authority and honor. Yun. O pumapasok na. Like, ano, So, hindi po siya referring sa pamilya na kung saan sa isang pamilya, pag panganay ka, ikaw yung unang ipinanganak. Yung panganay ni Kristo, hindi po ito tumutukoy sa family, no? O sa pagiging anak, no? Yung pagiging panganay niya, tama yung sinabi mo, Supremacy. supremacy, highest rank. highest or higher in rank. Si David, tinawag po siyang firstborn. Tama? Tinawag siyang firstborn. Pero hindi po siya panganay na anak. Ano yun? Bakit siya tinawag na firstborn? Bakit siya tinawag na firstborn? Kasi siya pangalan sa Espiritu. May mga nauna sa kanya, sila Shama, di ba? Kasi Bishop, wala pa yung earth, nandyan siya. Ha? Yun nga, ang point ko nga, dahil nabasa natin, ito, nahihirapan dyan i-interpret. Kahit na mga pastor na yan, hindi nila ma-interpret properly yung salitang firstborn dyan. Kaya, pagka binasa yan ng Muslim, nagdebate, laban kay pastor. Oh. Di ba? Yan lang ang pag-usapan, Colossians 1:15. Taob na ang pastor dyan eh. Hindi niya na kaya ilang ibidepensa yung yung salitang firstborn diyan eh. In referring to Christ eh. Di ba? Kahit ang mga ang mga Israelita tinawag din firstborn. David also called firstborn. Eh, youngest siya. Ha? Youngest is Pero pang ilan siya sa mga magkakapatid, buso nga yata si David eh. Di ba? Oh. Bakit tinawag na firstborn? Kasi nga, yun nga, tinasabi mo, higher in rank. Kasi naging king siya. Naging hari siya eh. Naging hari siya. Siya yung pinaka, di ba? Anointed king kasi siya. That is not referring doon sa biological na pinag-uusapan. Kasi pag biological yan, panganay ka, ibig sabihin, kasama ka sa ipinanganak. Diba? O tsaka ka na-explain mong properly yan. Merong may preaching ako niyan eh. Bishop, yung sinabi ko sa Exodus 4:22, Israel was called also God's Oh. firstborn. Yes, diba? O, tinawag ding firstborn ng Israel. Si David also called firstborn. But he was the youngest o the younger. O. Kaya hindi po yan, yun ang explanation natin doon. Kasi, iwanan muna natin yan. Letter B. When he ascended, he dispensed the fullness that was in him to the individual members of the church. Nung siya raw po ay umakyat. Tama? Tama ba? Opo. He dispensed. Pag sinabing dispense, ano ibig sabihin noon? Dispense. The fullness that was in him to the individual members of the church. Ibig sabihin, pag akyat niya, dinibay niya o isinere niya, ibinahagi niya, dinistribute niya, yun yung mga terminology, no? To provide something to others. Yung sa bawat miyembro ng katawan ni Kristo. Sinaboy. Saboy. Sinaboy para
Ibinahagi. Yan na, di ba? Yung maganda, ibinahagi niya. Kaya, Hindi niya sinulong. oo. Kaya may kanya-kanya, di ba? Hindi po pwedeng Superman ka, no? Si Christ lang yung talagang sa kanya lahat yun. Pero when He ascended, Christ dispensed. Di ba? Kaya may kanya-kanya tayong mga gifts. Amen? May kanya-kanya tayong mga kaloob. Okay. Ephesians 4:11. Basa nga po. 4:11 to 12 na lang. Ephesians. At binigyan niya ng ilan ng kaloob upang maging mga apostol, at ang iba naman mga propeta, at ang iba ay evangelista, at ang iba ay pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo at Iglesia. Amen. No? He Himself gave, di ba? So, some to become an apostles, some prophets. So, hindi lahat apostol, hindi lahat propeta, hindi lahat evangelista, hindi lahat pastor, hindi lahat guro. Di ba? Anong purpose? What is the purpose? Nandiyan yung sagot. Sa ikatitibay. Yun, for the equipping of the saints. Ano pa? Kasasakdal ng mga banal sa gawain paglilingkod. For the work of ministry. Ano pa? For edifying of the body of Christ. That is the three purpose. Equipping the saints, work of ministry, edifying the body of Christ. Tatlong puntos na, explain nyo na lang yan, elaborate nyo na lang yan. Bishop, ano po yung isa? Equipping, edifying. Ha? Ano yung una? Andiyan na, nasa Ephesians 12 na 4:12 Edifying, equipping. Una, equipping the saints, equipping of the saints, kompleto. Pangalawa, work of ministry. Pangatlo, for edifying the body of Christ. To edify the body of Christ. Letter C. Now Christ function through the church, which is His body. We are the only hands that Jesus has. Oh. Ano na po ang function ni Christ ngayon sa katawan? So, ikaw ang gagamitin. Ikaw magiging kamay. Tama ba? Ikaw ang magiging paa. Sabi niyo, paa kayo. Oh. Lumakad ka. Hindi mo kagpaa. Kaya, di ba? Lumakad ka sa lakad ni Kristo. Di ba? Oh. Yung kamay mo, dapat magamit ni Kristo yan to touch. Di ba? Yung mga nasisiraan na ng loob. Lalo na nasisiraan ng ulo. Di ba? Ikaw magiging mata. Ikaw magiging tenga. Ikaw magiging bibig. Yung katawan na ang magpapangsyon. When He ascended, ano sabi kanina? He dispensed. Amen? To whom? To whom? To the body of Christ. And we are all belong to the body of Christ. Amen. Kaya, dapat makonvict tayo kung hindi natin nagagampanan yung... dapat tatanungin mo, Lord, Kristiyano pala ako eh. Ano po ang gampanin ko? Ano po yung bahagi ko? Hindi pa pwedeng wala eh. Di ba? Kaya mag-isip-isip ka kung wala kang ginagawa. Dapat ito, may hamon to sa mga miyembro, di ba? Lalo na sa mga leaders, Tatamad to. Kaya, di ba? Di ba? Pagod sa labas. Pagdating dito, pagod din. Wala namang ginagawa. Yun nga. Hindi nila alam. Kasi hindi nila alam kung anong function nila. Mabu-burn out ka sa mga ganyan. No, di ba?
Kaya dapat malaman muna nila eh. Hanggat hindi nila alam yan, tulungan mo sila malaman nila. Totoo yung bisa, hanggat hindi mo alam yung functions mo, hindi nakikita siya. Hindi, Kunyari, siyempre, pumunta tayo sa isang lugar. mag-function ka man, Tapos hindi mo alam napapag-alaman mo yung iba. Parito nga nga, alam ka na. Kaya pala nga isang sinasabi, hindi ko na alam kung anong gagawin ko rito eh. Oo. Dapat talaga educate na. Oo. Siya, ma-educate. Educate talaga, turuan talaga. Turuan talaga. Kaya pag tinanong, Brad, kumusta na? Hinahanap ko pa yung sarili ko. Hinahanap niya rin yung sarili niya. Saka na muna ako ate, nahanap ko sa Di ba? Yun, kaya yun ang lalo na, no, take note, lalo na sa mga leaders na matatagal na, hindi pa rin nila alam ang function nila. Challenge sa kanila, hamunin natin sila. Tapos na sila sa eating and feeding. Di ba? Oh, tapos na yung toddler nila, spiritual toddler nila eh. No? Yung gabay-gabay-gabay. Kaya minsan pagka yung matagal na sa pananampalataya, tapos hindi magsisimba ng ilang panahon, tapos gustong dalawin ni pastor, naghahantay ng dalaw, Ayaw ng pakinig. Eh, Nagpapababy po. nagpapababy nga. Yun nga ibig sabihin, nagpapababy pa. Dapat kasama ka na nga sa dadalaw, gusto mo. Sa akin po, pastor, experience ko po yan. Bakit daw ako nandurusan na marami? Hindi ko man lang doon nadalo yung officer ko. Oh. Nandun ako sa mga member ng mga, marami na meron kami hindi ko man lang doon sila napuntahan. Oo, di ba? Ganun talaga. Tagal-tagal muna. Dapat na kasama ka nga sa dumadalaw eh. Di ba? Dapat na, dinedelegate ko na siya dumalaw eh. Sister, ikaw baka pwede ikaw. Gawin mo. Trabahuhin mo ito. Ikaw visitation ministry. Gusto na sila pa yung binibisita eh. Kaya na minsan nananadya na hindi magsimba eh. Tapos sisisihin pa si pastor, hindi marunong dumalaw. Hindi ko nga ganun ba? Oo, may mga ganyan ka pa maririnig. Maririnig mo pa yan sa mga elder, ha? Sa mga elder. Pag baby Christian, okay yan, dinadalaw talaga yan, di ba? Pero pag Pero pagka matured ka na, at pabebe ka pa, Dati possible na, pag ganyan, ang sarap mong kutusan. matatanda, ilagay na, sabi na pag toddlers, ilagay na lang sa prayer warrior. Hindi na mapatay na eh. Oo, biro mo, grabe, no? Parang bumabalik sa pagkabata. Ayaw kasi nila bishop ng commitment eh. Yes, Responsibility. ayaw ng commitment. Nakalagay kasi sa pangatlo natin, responsibility. Oo. Isa pa ito, no? Naisip ko lang, yung iba kasi, ayaw mag-commit. Makinig kayo, no? Ayaw mag-commit. Ayaw mag-function sa responsibility. Ang iniisip nila, pag nag-function ako, makikinabang si bishop eh. Makikinabang si pastor. Di ba may mga ganyan thinking eh? Naka-encounter na ako naman yun. Naka-encounter ka na. Di ba? Kaya ayaw nila gumalaw kasi pag lumago simbahan, Ako, Bishop, meron ako. oo. Yung credit. Deacon ko, hindi nagpa-function. Mm. Gusto maging elder. Ang gagawin ko doon? Posisyon ng hapon pa eh. Hindi naman ano. Yan nga. Bago daw po siyang pumanaw, gusto naman daw niya ang marang siya as elder. Hindi na nga nagpa-function. Kaya nga, totoo yun. Wala na siya magpang. Ay nako, meron ako na-encounter na ganyan. Meron. Meron Bishop, paano nyo i-handle yung mga ganun sitwasyon? yung ganong sitwasyon. Gusto sa mga ganung sitwasyon. Pagka nagpapano, Oo. hindi ko kasi ako lagi sinasabi ko, proven precedes approval. Proven muna, bago approval. Pag wala kang proven, wala kang ginagawa, wala kang napapatunayan, hindi ka po pwedeng humawak ng ministry. Meron nga gusto magpa-ordain sa akin, i-ordain ko raw. Huh? Wala ka namang ginagawa, ang tamad-tamad mo. Akala siguro nila, ganun lang. Akala niya porque may pinag-aralan, nag-aral, okay na sa kanya. Hindi. siya pa mismo. Oh, hindi po ganun. Hindi, alam niyo, inuulitin ko, no? Hindi porkit tapos ka ng Bible school, pastor ka na. Hindi. Marami ka pang kakainin. Yan po. Ang totoong pastor, kahit hindi ka nga nag-aral ng Bible school eh. Basta nagpapastor ka eh. Nag-aalaga ka ng tupa. Marami po yan dito sa atin, di ba? Yes, ang dami Part ganyan nila sa eh. mga pastor, hindi sila able mag-aral. May responsibility. Oo, Pero ngayon, pastor. oo.
pastor ka na, ito, may ministry ka na, pastor ka na. Para mapagbuti mo naman ang pagiging pastor mo, mag-aral ka. Yeah. Amen. Lalo ka magiging equip, lalo ka magiging kagamit-gamit. I-level up. Called ka na no? Oo. Yun ang, siyempre, lahat ng aspeto mapapag-aralan mo dito, di ba? Kaso ka lang ginagamit nila ang banal na espiritu matuto. Yung nakararaman. Quote and quote pa ng talata. Spirit. Oo. Let the Holy Spirit lead. Oh. Si Holy Spirit ang guro. May mga ganun Tapos talata gagamitin. Kailangan balance rin Oh, yun yung balance. Kasi hindi lang po spirit leads, kung hindi mo naman alam yung tinuturo mo. Nagko-quote pa ng talata na out of Lahat context. Out of context. From Old Testament going to New Testament, walang inilagay si Lord na leader na hindi in-equip, hindi pre-prepare. Oo. Si David, di ba, sabi niya, tinurunan ko na Diyos kung paano magpangas ng ng yun. Ibig sabihin, ini-equip talaga. You must go sa Kasi practice. naman yung mga disciple, tinread din naman. Oo. Di ba, may school of prophets Yes. Sa Old Testament, may school of prophets. Si Elisha, mentor niya si Elijah. Oh. Di ba? Si Joshua, ang mentor niya si Moses. Lahat may nagtuturo ko dito. Hindi pwedeng maging si malakas at si maganda ka na Bigla pumunta nga sa kawayan. po, puti, kaya nga At saka pag sa body of Christ, kaya nga, minsan mali nila nagagamit yung independent po kami. Ang ibig sabihin independent, hiwalay ka sa katawan ng Diyos. Dapat interdependent. Yan. Ganun ang mahirap ang Minsan soloista. gumagamit po kasi ng word na Oo. hindi ba pinag-isipan. Oo nga. Basta masabi niya lang eto sa... So, yun. Pero ganun pa man, kailangan talaga natin yung ano talaga. Yeah, no. Kaya nasa tamang linyada tayo para lalo mapagbuti natin ang pagiging pastor natin, di ba? Lalo magiging epektibo ka kasi aral ka Unang sa lahat, Bishop, malaki ang responsibility natin. Tayo ang pinakamatinding judge na haharapin sa kanya. Oo. Yung sinabi ng Bible. Santiago 3:1. Ay, 3-1 pala. Kaya ba sinasabi nga ni Pablo, huwag niyo nang hagarin ng maging guro. Oo, Kasi yun nga. sinasabi niya kung ano yung responsibilidad. Pero hindi niya naman sinabi na wag. Kumbaga pinakita niya lang yung katulad sa pili ng hindi. Oo. Yung pananagutan ng tagapagturo. Kaya pag naglaro-laro tayo as a pastor, naku, Ay, delikado oo. tayo. Baka piling mo lang sa langit. Naku, baka mamaya sa halip na reward palo. Pag namatay, ang pupuntahan mo, langit-langit. Di ba? Basta nga, 3:1 na Santiago. Yan. Okay. Chapter 3, verse 1. Santiago 3:1. James. 3:1. James, Santiago. Sabi rin sa wikang English, not many should become teachers, my brothers, knowing that we will receive a strict judgment. Oo, strict. Oh, yan sinabi sa verse 1 po. Chapter 3, verse 1. Tagalog, Okay. mga kapatid, hindi dapat maging guro ang mga marami sa inyo. Dahil alam ninyo na tayo mga nagtuturo ay hatulan ng mas higit pa. Higit. Higit pa sa iba. Stricto ang hatol. Kaya nga, Higit pa ang hindi hatol. biro-birong pagpapasko. Kaya hindi, Kaya nga po sa akin talaga, mataas po ang tingin ko talaga sa pastor. pag mali ang naituro ni pastor, nako. Di ba? Mas mataas pa sa mga nakapagtapos ng engineer. Oo. Sa akin po, sa aking pamantayan. Kasi heavenly calling to eh. Mas mataas di ba? talaga. Pagharap mo sa Panginoon, hindi mo sabi Yun. sa'yo, naging faithful ka sa paggagawa ng blood control, pasok ka sa araw mo. Hindi naman eh. Di ba? Ang sabi, Kaya naman. good and faithful servant. Servant oo. Yun ang ano. Yung nakalagay dyan. Okay, so, Ang ganda. nag-usapan natin, Letter D. When we rightly relate to the body of Christ, Yan. we can experience the fullness that is in Christ. Yun yung sinabi natin. Properly relate, no? Nauna tayo kanina. How about if you are not properly relate to the body of Christ? You can experience the fullness that is in Christ? No, you cannot experience the fullness. When you are not properly relate. Kaya dapat finding your place. Amen? Tama sinasabi mo. Tama na. Oo. Tamang ugnayan. Oo. Hindi lang basta. Oo. Kung anong bahagi mo, yun ang bahagi mo talaga .
Ephesians 1:22 hanggang 23. And he put all things under his feet and gave him to be head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. So, yun na, no? Verse 22 to 23. And he put all things in subjection under his feet. No? Subjection under his feet, the feet of our Lord Jesus Christ. And gave him as head over all things to the church. No? Kaya, ang laki ng ano, no? Yung pagkakatiwala ng Panginoon sa church, no? Yung mandatos, yung gawain, yung gampanin, nakaatang sa iglesia, sa church, 'di ba? So, yung iglesia, inulit ko, no? Kasi talagang masyado nung marinig ko si Eli Soriano na inangkin niya yung na ang kaligtasan na nasa Church of Christ lang. Na sila raw yun. Sila lang daw yun. Pero kung di niya dinugtong na sila yun, tama naman eh. Oo, di ba? Tama yun. Kaya nga, nung Yung dinugtong kami yun, ay yun natin So, kaya nga, yung Church of Christ, inulit ko, yung Church of Christ, Ecclesia nga yan. Na ang ibig sabihin, yun na, binanggit ko na kanina, a people, di ba, who believe that Christ is the Messiah, no? Or a group of people believe that Christ is the Son of God. Huwag nila aangkinin. Di ba? Porkit naiparehistro nila yung kanilang denomination ng sila na lang yun eh. Eh, iba naman, haligi at suhay ng katotohanan. May Church of Christ din, haligi at suhay ng katotohanan naman yun. O kanya-kanyang angkin. Kami vessel, sir. Hindi kayo vessel. Kami naman vessel na yun. Kanya-kanyang angkinan eh, no? Akala mo. So, nakadepende pala sa ganda ng pangalan. Kaya hindi yan ang nangyayari. Hindi kami crowd, pag wala kang crowd. Tapos letra por letra sasabihin, nasa Bible ba yung pangalan ng church nyo? Ay, mga gano'n, yung mga banat nila. Masyado sila, Dogmatic na gano'n, legalistic eh. So, yun ang mga... Okay, so yan po, no? Take note, rightly relate. Kaya ang gandang, yan ito, sa mga leaders natin, kailangan, kung gusto mo maranasan yung fullness, no? Kaya hindi nararanasan yung biyaya na Diyos sa iglesia niyang inilagay. Hindi naman tama yung... Hindi sila, hindi sabi nila, nila alam eh. Pastor, aalis na po ako dito kasi hindi na ako lumalago. Yun, Silipat sa ibang church. Ang panglaban ko dyan, Kapasaway ka sa salita ng Diyos, ibig sabihin, si Pablo ang nagtanim, si Apollos nagdilig, ngunit ang paglago sa Panginoon, ibig sabihin, ano kapalagay ng Panginoon? Kaya nga. Ngayon lilipat ka doon, yung Diyos ba nila, ano ba yan? Pag si Jesus din yan, hindi ka rin lalagot ka. Totoo yun. Yung sinabi ko Magdadala ka lang ng kaguluhan Kasi doon. mali yung pagkikipag-ugnayan niya sa loob. So, when you are properly relate, you can experience the fullness. Yes, so, di ba? Okay, yan ang matala. Basta sila pupunta pa sa victory. Letter E. Nagaling na ako dyan. Ito. Nagaling na ako dyan sa The body of Christ is composed of unity in diversity. Yan o. Yan na. Unity in spite of diversity. Ang mahalaga yung unity. Letter E na tayo. Tama ba? Di ba sa Psalms 133? In diversity. In diversity. Unity in diversity. Psalms 133, how good and how pleasant it is for brethren who dwells together in unity. Dwelling together in unity, in spite of diversity. Bila na. And unity is not uniformity.
Tama ba? It is not just a uniformity. Hindi porket Hindi po kita ka-uniform kayo. para di isa tayo uniform, nagkakaisa na tayo. Oo nga, di ba? May mga ganun, no? Ang ganda ng, ano na yon 133 na Psalms. So, number 1, there is one body, but many members. Isa lang ang katawan. Maraming sangkap. Yan ang katawan ni Kristo. Di ba? Ano pa? There is one vine, but many branches. Ha? Isang puno, maraming sanga. Dyan to, dyan. There is one army, but many soldiers. There is one temple, but many living stones. One temple lang pala. Isang templo, di ba? Tinatayo nila. Third temple. There is one family, Yun. but many children. Or sons. Di ba? Sons and daughters. Yes. Galing. Yeah. Ayun yun, no? That is one. Panganim, there is one shepherd, Sheep. but many sheep. Sheepfold. Di ba? Yan nga eh. There is one sheepfold pala. No? But many. But many sheep. Isa daw po yung sheepfold. Kung sinabi sheepfold, ano to? Yung Tawan. O yung yung kulungan. Opo. Di ba? Tulungan ng mga Kanya-kanyang angkinan naman sila dyan. Yun lang. Minsan talaga, Bishop, ang problema. Hindi naman yung labas, yung nasa Yun nga eh. Katulad yan dito lang sa atin. Bakit ang daming asosasyon dito? Totoo. Napagod ako eh. Tanong kay Bishop. Dati, kami lang magkasama kay, ano ba? Kamiya pa tayo, kamiya. O kay Pastor Nel, namatay. Ted Bruta. Hindi, namatay po. Patay na ni si Ted Bruta. Hindi, dito sa may phase 7, ba yan? Paano naman? Iba na? Yung nagpe-preach, na namatay na, nagpe-preach. Alan Oo. Noguera. Noguera, di ba? Ayun, Doon kasama. pala yun, masama-sama ako. Na-stress ako, ang dami pumupunta. Sabi ko, NC. teka muna. Mag-focus muna ako sa pinapagawa ni Lord dito, kaya hindi ako sumama sa mga asosasyon. Tapos, Ayun. eto, yun, sabi ko, Bishop, eto, school, ito, maaari ba, pwede to. Oo, di ba? Nangunta ako, pwede dito mag-in sa mga Tama yung minsan yung sama ka na sama sa iba't ibang mga organisasyon. Kaya minsan meron tayong ginagawa na hindi naman yun ay pinapagawa ni Yun Lord. nga po eh. Tama yun, nag-focus ka sa church. Nagiging barkadahan na lang. Yes. Tapos pasikatan pa. Yeah. Diyan ako na, tapos, pag hindi ka magaling, talo ka. Kaya, Ganyan naman debate yun. pa. No, Debate oo, pa. magugulat ka nasa loob ganito makikita mo. Para wag ako matiso, di malis na lang ako. Kayo na lang. Ayun Kayo nga. na magaling. O di, nalagaan ng church, di ba? Opo. Pero tingnan mo yung church nila, mangunguna Yun. sa inyo, Oo, Bakit totoo yun? yun. Pag tinignan mo yung nahawakan yung church, ang liit. Tsaka walang Tapos kung tsaka walang mag-action tao. ng mga pastor, kala mo naman. Kaya sabi ko, patawarin mo kung nakikita ko yung mga bagay dito. Hindi ka walang tao, ang ginagawa ko, hindi na ako sumama. Pangunahan ka ng ulela, at saka nakita ng ganun. Kaya sabi ko, hindi na. Tama yun. Kaya yung nag-open dito, ito, makakatulong pa to sa iglesia yung pag-aaral na. Yes, oo. Magagaling. Maalay pa yung isip natin. Oo. Kasi may nag-guide sa atin. Sila kasi walang... Karamihan kasi sa Bible school, mga pastor, mga nagiging mayabak ng bishop. No? Yung iba naman, Nakikita ko. hydrocephalus. Parang pakiramdam nila. Malaki ulo. Yun Yun ang tinatagal naman natin dito. pakiramdam Oo. nila, ano na sila, all-knowing na sila. Oo, yun nga. Pero hindi nila, patawarin ako nandito sa... May mga ganun nag-aaral. Oo eh. Kaya ano gagawin mo? Lalakihan ng ulo. Oo. Kaya anong ginagawa sa atin ni Bishop, mas lalo tayong tinuturuan maging Humble. humble o yung tinatawag na humility. Oo, may alam tayo, pero yung alam natin. Hindi natin i-apply pwede sa lahat. Yun nga. Hindi mo i-degrade ang mga ibang mga tao. Kaya masabi nga ni Pablo, no, si Pablo sabi niya, ako, nag-aral ako. Ang teacher ko, si Gamaliel. Pero ano sabi niya, lahat ng bagay nito ay payo ko. Gusto niya ipakita sa atin na kahit kagamit-gamit ka, dapat marunong ka pa rin. Dahil ang tunay na leader, meron tinatawag na humble. Humble. Sa busy. Amen. Yun, at saka yung mapagpakumbabang leader na may alam,
lalong ginagamit ng Panginoon. Mightily. Tama yun po. Itinataas lalo ng Panginoon. Pero yung leader na may alam na mayabang, sa halip na itaas, bumabagsak. Pride comes first before destruction. Yabang muna bago pagbagsak. Ang private. Di ba? Sabi nga, Oo, di ba? taas si Baba. Siyempre, alam mo bumagsak ka sa baba. Di ba? Yung, Ayaw mo. yung Walang bumabagsak na sa baba. Di ba? Pwede ba siya pa? Masakit ang pagbagsak na nasa taas. Pwede paano yung pagbagsak mo? Oo, di ba? Kaya, Lagapak ang yun lang. lagapak eh. Friendly reminders. Yan. kahit kayo makapagtapos o Oo. maging doctorate din kayo. Yes, doon totoo. pa rin yung pagpapakumbaba. Kasi ito tinuturo sa atin para mas lalo tayong maging Christ-like. Oo. Hindi para maging mayabang. Oo. Kaya sabi ni John the Baptist, ano? Naalala niyo sinabi ni John the Baptist? I must decrease. And we must. So Christ increase. Yes. Di ba? Totoo. Ganun lang yan eh, no? Siya yung sikat nung panahon, nung time na yon, Opo. yung senaryo na yon, ha? Siya yung tinitingnan ng mga tao, taga-bautismo. Pero sabi niya, kailangan kong mababa upang ang Kristo ay maitaas. No? Pag naibaba, nagpakumbaba ka, may tataas ang Diyos sa buhay mo. Amen? Yun ang kasunod nun eh. Pero pag tinaas mo sarili mo, okay, how do I find my place in the body? Ito yung tanong. Sagot, ano? Paano raw po natin malalaman yung atin pong pwesto sa katawan ng Panginoon? So, pakibasa nga, Pastor Bert, yung nandiyan sa manual na natin. Romans 12:1-8. Romans 12:1-8, New Living Translations. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will accept. When you think of what He has done for you, is this too much to us? Don't copy the behavior and the customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then, you will know what God wants you to do, and you will know how good and pleasing and perfect His will really is. As God's messenger, I give each of you this warning. Be honest in your estimate of yourselves, measuring your value by how much faith God has given you. Just as our bodies have many parts, and each part has a special function. So it is with Christ, body. We are all parts of His one body, and each of us has different work to do. And since we are all one body in Christ, we belong to each other. And each of us needs all the others. God has given each of us the ability to certain things well. So if God has given you the ability to practice it, speak out when you have faith that God is speaking through you. If you give is that of serving others, serve them well. If you are a teacher, do a good job of teaching. If your gift is to encourage others, do it. If you have money, share it generously. If God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. And if you have a gift for showing kindness to others, do it gladly. Amen. So, wala, di ba? How do I find my place in the body? Sabi nga ng verse 3, as God's messenger, I give each of you this warning. No? Be honest in your estimate of yourself. Di ba, no? Maging ano ka raw eh. No? Be honest. Kasi, iba eh, Galing ng overestimate eh, no? Ang galing ng kwento. Di ba naman, underestimate eh, no? Kaya nga sabi, be honest in your estimate of yourselves, measuring your value, no? By how much faith God has given you. Di ba? Kasi may mga, yun nga,
yung tingin nila sa kanilang mga sarili, parang all-knowing na eh. Sila yung magaling. Di ba? Yun nga, sabi ko, iba na, overestimate nila yung kanilang mga sarili. To the point na ina-underestimate naman ng ibang mga miyembro ng katawan. No? Actually, sinasabi dito, no, magkakaiba ng tinatawag na function. Sa katawan daw, just as our bodies have many parts and each part has special function. Diba? Kahit gustuhin mo man yan, merong kang limitasyon. Diba? Ako gusto ko rin kumanta pero hindi ako makakanta. Diba? Meron ka bang gift sa pagkanta rin? Medyo. Buti medyo. Ako talagang pinaubaya ko na sa mga anak ko yan, di ba? Basta ako magtuturo at mangangaral. That is my function. So, yun na. Mag-aalaga ng mga tupa. So, yun po yung So, sabi nga, how do I find my place in the body? Letter A, recognize that you have a place of function and responsibility before the Lord. No? Responsibility. Function and responsibility, no? Oo. Number 1, every single member, and blanco ninyo, no? Every single member has a function. No? Next page. 1 Corinthians 12:7. Verse 11 and 18. Sabi po number 7, but the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Di ba? Manifestation daw ng galaw ng Holy Spirit. May kanya-kanya. At ang pag nag-function ka, makikinabang ang lahat. Di ba? Sa kapakinabangan ng lahat. Ng body, ng katawan. Hindi sa akin lang to. Kaya nga Sa 12:11 ng 1 Corinthians, sabi po diyan, but one and the same Spirit works all these things, distributing, to each one individually as He wills. Verse 11. Sino nagdi-distribute? Holy Spirit. Si Holy Spirit. Ayon sa kanyang kagustuhan. Ayon sa kanyang minagaling. Amen? Oh. Verse 8, 1 Corinthians 12:18. But now God has set the members, each one of them, in the body just as He pleased. Amen? So, every single member, Kaya, hindi po pwedeng wala kang bahagi. Number 2, God has set the members in the body, not man. Amen? 1 Corinthians 12:18, ang sabi roon, but now God, si Lord daw po, ang naglagay, God has set the members In the body. no? Has set the members, each one of them, in the body. Yun na sinasabi. In other words, no one got to see a list of options before they were born to decide what they wanted to be when they came into the world. Sa Tagalog, sabi nun, wala raw, yung hindi ka pwedeng mamili. Di ba? No one got to see a list of option. Pwede ba yun? Lord, pwede bang ito yung bahagi ko? Pwede ba diktahan ng Lord? Kaya yung iba, gusto maging pastor. Hindi lang pala. Yun. Yun nga, ibig Yung sabihin. iba naman nagpa-prophecy doon, gusto maging propeta. Yun. Gusto mag-ising, ito na doon. Kaya nga Kahit anong mo yan, kung hindi yan ang
Di ba? Kaya alamin mo na lang ang function mo. Eh, minsan palimbawa, dinidesign niya. Kasi sabi naman sa gift, di ba? Yung mas design. Anong context? Kasi may context. Yung bishop na di-desire. Sa 1 Timothy chapter 3. Hindi, yun doon sa, Gusto ano, mo tumitingin sa puso eh. sa gift of the Holy Spirit, di ba? Kasi kahit parang ka boses mo, pag nag-worship ko sa Lord, Hindi naman daw, ano, sabi naman, kung ikaw aawit sa Lord, ikaw pa makanta dyan, kasi tunado ka. Sa tingin mo ba, kahit sabihin mo yung puso mo, Desire mo yun. desire mo yung ano. Pero, syempre, ang gusto na Lord, yung kakanta sa kanya, talagang na may talento talagang ano. Tapos pagdating doon, sasabihin, huwag niyo na pakinggan ng boses ko. Wala akong boses, Yung- kumanta po ako dyan. Yung mensahe na lang. O, di mensahe mo na lang yan. Pero sabi ka sa, sa Sanskrit yung bishop, no? Playing skillfully. Oo. Di ba sinabi playing skillfully? Oo. Hindi ibig sabihin, ayos talaga. Tingin sa puso. Pero kung special number mo, pwede naman. Oo. Diba, Pastor? Ay. Ang special number, sa'yo lang. Huwag mo lang sasabihin na huwag niyo na mo pakinggan yung boses mo. Oo, di ba? Ay, kung pa nag-special number niya, tumayo ka niya, kung di namin. Kaya, Kasi Iba, record mo na lang. iba naman, galing kumanta. Galing mo kumanta. Praise God. Hindi ako yun, si Lord yun. Uy, Okay, ikaw yung kumanta, si Lord yun. Hindi, yung iba naman eh. Ang galing mo kumanta. Hindi, si Lord yun. Namamaus pa nga ako ng pastor eh. Kaya, Mas matindi, no? Namamaus pa eh. Mamaus pa yun. Galing. Wala pa ako sa kondisyon. Sabi niya sa akin, Lang. okay lang. Ano yun? Yabang yun, ano? Pag sinasabi naman ni Bishop na, Sister Emma, ikaw magpapakanta bukas ha. Sabihin ko kay Bishop, kasi ikaw Bishop bukas mag-register na ako. Hindi mo nga gift eh. Di ba? Huwag nga pilitin yung hindi mo gift. Ay ako, hindi ko naman pinilit eh. So, ibig sabihin pala, Bishop, hanapin mo talaga yun. Oo. Kung saan ka talaga. Actually, binibigay naman ng Holy Spirit. Oh, Hindi naman- Nasa ng puso mo, Pastora, gusto mo kumanta. Ay, initiative lang ito yun. Kasi Initial lang gusto siguro. mo makapagpuri sa Panginoon. Hindi na natin nagabawal yung Pwede naman. Hindi, pagka ganun lang. Halimbawa, hindi mo talaga gift ang pagkanta. Pero nakakanta ka. Regular number na lang yan, hindi special number. Huwag mo na yung special number. Kasi pagka special, special talaga yun eh. Maganda talaga yun eh. Pwede ka mag-regular na. Wala, ang lisit. May natutunan ako ngayon. Pagtsagaan ka. Ah, ikaw, special number ka. Sige, regular number ka. Parang nag-order lang yung halo yung Bishop pa. Regular. Oo nga, nag-perform ka tapos sasabihin special number. Nung kumanta ka, hindi may special. Sabi ko nung kumanta ko, okay. Regular. Si Lord ang pumilos ko. Regular. Okay, unleaded. Okay. So, number 2. Ano? Number 3 na, no? God has assigned ministries to people as it has pleased Him. No? Please Him. Yung matutuwa siya talaga, no? Yung malulugod siya. So, we must believe that God knows exactly what He is doing and that He does all things well. Kaya ito naman yung hamon, ano? Meron ka palang bahagi sa katawan pero hindi mo ginagampanan. Mananagot ka rin kay Lord. May talent ka rin pala kasi yung Di ba? Mga ganun eh. Yung, kasi meron na matagal sa ministry. Yun, nga. Kasi nga, yun, balikan ko. Ang mindset nila siguro, pag ginampanan ko, lalago ang iglesia. Pag lumago ang iglesia, ang makikinabang si pastor. Ganun isip eh. Meron po talagang ganyan. Kaya, Pag may proyekto sa church, hindi nakikita. Bawat pastor yun, nakikita. yun ang ganun mga ano eh. Kaya sa church, kami mag-asawa, Bishop, wala sa amin hawak ang pera. Nasa ano talaga na. Nasa tao. Pero sila yung nagre-report sa amin, hindi kami yung magre-report sa kanila. Kaya lahat ng mga gastos, ano ko, sige, asan na yung pera, ba't paano nila? Hindi kami yung inu-ukil-kil. Para makita nila, wala sa amin. Oh, transparent. Transparent. Walang masabi. Pag may bag, kaya nakakaya nga tayong mga lingkod na Diyos pag
Siyempre tayo lang din gusto rin natin bumili ng bagong relo, di ba? Katulad yan dati, cellphone lang ako. Ngayon, mag-Pastor's Month, to. Pastor's Oo, Day. October po, no? Ito, nahirap akong ilabas tong iPad ko sa kanila. Baka isipin, let's opening natin, mukhang pinabili na din basta ng iPad. Pero hindi nila alam, may nagtanim nito sa akin. Pero sa Okay. amin po, yung passbook po, sa akin nakapangalan siya sa isang pero yung passbook, nandun sa treasurer, hindi ko hawak. Tsaka ano po, corporate po yan. Treasurer Ah, talaga ang mahawak. Kasi po, lahat po nung dapat na sila yung mag-open account, wala po silang ID. Oo. Pero po ano po, pero pag ano, signatory dalawa po sa inyo. Signatory, ayun. Ano, control po yan. Control Maganda yan. po yan. Pero Hindi ko kung, po hawak yung ano. Magbukod pa sana sa mga treasurer. kasi maraming mga tao, lalo tignan nyo po, pag nag-plus kayo ng preaching ninyo, tapos sabay ko niya, katulad ng online base, at ilagay mo yung Gcash number mo, bank account mo. Yung ibang mga gusto magbigay, hindi magbibigay. Bakit? Sa'yo mo pupunta. Oo, Yun ang isip mindset ko. nila kagad yun. Pero ilagay mo, kunyari Agape Church bank account, kunyari Yun. PNB, gano'n, magbibigay yan. Kasi re-recta yun sa, ano, kaya kayo, huwag yung ilagay sa pangalan ninyo yung mga, ano, makita nyo, mag-grow yung finances ninyo. Kasi may mga tao na magbibigay yan. Kaya katulad yung sinasabi ni Bishop, hindi natin maaalisan nung pag-isipan tayo. Yung mindset, ano, yung isip nila. Much better talaga Yeah. na. Pero may heal dyan through the word of God. By grace. Okay, so sabi nga, God is happy with you and with His plan for your life. Amen? Kung ginagampanan mo, no, yung bahagi mo sa katawan ng Panginoon. Letter B, recognize that God has made you perfectly suited to the ministry to which He has called you. Perfectly suited. Talagang ano yun. Oh, di ba? Ephesians 2:8-10. Okay, basa. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Amen. So, sabi ng verse 10 na ba yan? Yung sabi ron, for we are His workmanship. Kamanggagawa, di ba? Created in Christ Jesus for good works. So, yun po yung ano. At ito pong good works na ito, kasama pong saved by grace through faith, di ba? Sabi ron, which God prepared beforehand that we should walk in them. So, hindi po pwedeng hindi, ano, yung iba kasi, yun nga, no, medyo tinatama natin yung iba, sabi, faith alone. Faith is enough. Kasi isa yan sa sola ni Martin Luther eh. Sola gratia, grace alone, sola fide, di ba? Oh, solus Christus. So yun po yung mga ano eh. Soli Deo Gloria. So parang faith alone. Eh binanggit ko, binasa ko yung Santiago. Napakalinaw sa Santiago na faith without works, di ba, is dead. So, kailangan ang pananampalataya merong kalakip na gawa. No? Hindi po, sa akin, hindi kasi grace plus faith plus works yung iba. No? Sa akin hindi eh. Ano lang, grace alone. Tapos yung faith, merong resultang gawa. With. Oo. Hindi plus works, resulta ng kaligtasan. Hindi po pwedeng walang resulta. Hindi po pwedeng walang works. No? Questionable pa rin ang kaligtasan mo kung pananampalataya na merong pa sinasabi mo. Dapat merong bunga talaga ng gawa. Makikita sa buhay. Ngayon. Kaya itong works dito, bunga ito. Amen? Okay, so the natural body serves as an example. Each member of the natural body was made with a specific function in mind.
Oh, di ba? Yung natural body, no? Halimbawa daw, kung kamay ka, anong ginagawa ng kamay? Hawak. Oh, close open, di ba? Grasping, ano? Yung paa, walking. Pwede bang mag-walk ang kamay? Pwede rin. Pwede pag walang Hindi, pwede rin. Kaso nga lang. Pero abnormal. Hirap. Oo. Oo. Unnatural, di ba? Ang natural talaga, paa. Oh, yung heart, ang purpose niya, pumping blood, di ba? Yung liver, cleansing, purifying. Yung ear, collecting wax or sound, di ba? Yun know, malinaw, no? So, number 2, when God made you, He made you with purpose in mind. Amen? So, nung ikaw raw ay nilikha ng Panginoon, nilikha ka for a purpose. With purpose. Diba? Kaya kung naman itsura meron ka, huwag ka na magtanong. Alamin mo na kung anong purpose ni Lord. Diba? Kaya katulad ni Nick Bujisik eh, diba? Oh. The preacher, no? Without lines. Walang paa, walang kamay, ano? Pero masaya siya sa pagkaka-praise sa kanya ng Panginoon ng ganun. So, he had purpose in mind when he designed your emotions. Diba? Your abilities and aptitudes. Your intellectual abilities, yung IQ. So, di ba magkakaiba ang intellectual abilities natin? Yung iba mabilis mag-capture. Iba naman sobrang bagal. Di ba? Very slow. Sabi sa loading. Yung iba mahina ang IQ. Di ba? Letter D, stature and appearance. Bakit magkakaiba ng tayo, no? May gwapo, may pangit. Meron mga magaganda, mahina naman ang ulo. Beauty lang. Beauty without brain. Diba, iba naman, ano? Sobrang pangit naman, pero very intellectual. Grabe naman. Di ba? Yun ang Binabalansin ng balansyado talaga yun. binabalansin. Oh, heritage and genealogy. Tapusin ko lang hanggang dito lang, no? So, next page, any unchangeable attribute. Unchangeable attribute. Yung hindi na mababago. Di ba? Tama po ba yun nagpapalipo ka pa, papatangos ng ilong, papaputi. May mga pera yun. Okay lang, basta may pera. Okay lang. May gusto mong magpagano. Ay, magpatato. Iba nagpapatato. Eh, bawal na yun, ano? bawal masakit ang patato. No. Mag-change ng mga nilis mga Christian. Ay, yung iba, tattoo na yung kilay. Parang Di ba? tukay. Okay lang. Basta walang kilay, magpatato ng kilay. Nag-survey na kayo. Ano ko mga pastor. Nag-ampas. Ayaw ko. Microblading. Ayaw. Papaganda. Okay, so sabi raw, any unchangeable attribute that we possess must be seen as part of God's positioning us and equipping us for fulfilling the good work that He has in mind for us to do. Meron talagang unchangeable attribute. Tanggapin na natin yung katotohanan na yan. Pag pangu ka talaga. Di ba? Bagong paraíso. Yeah, yun na. May purpose niya. May purpose ang Lord, di ba? Bakit panda ka? Di ba? Mga gano'n. Iba matatangkad. Mga gano'n. Share ko lang, pastor, yung microblading nga. So, nagpa-microblading ako. Kaso nung nakahugis na yun, dahil nga alam ko wala kasi kung gano'ng kilay. So, ang ginawa, nung nakahugis na, tumataas ang BP ko. Di, sabi ko sa akin, sige ma'am, pababaan muna kayo. Nag-BP muna ako ulit, 120, normal, pasok ulit ako ron. Pag naayos niya na, tumataas ang BP ko, ay, ayaw ng Lord pa ba? Nakibigay ko tuloy doon sa
sa mga beneficiary ko na, bayad pa ako 3,000. Diba? Ayaw nila na Ganun. gusto. Hindi na tumatas ang bibi ko dahil kahit kailan. Doon lang tumatas ang bibi ko. Ayaw Hindi ka na lang yung sa TikTok na pagkakagin yung guhit. Kailan na. Ito naman nakinabang. Okay, number 3. Every person is totally unique Before God. before God. O, di ba? Unique, ano? So, di ba, yung guhit daw natin dito, no? Wala raw magkapareho talaga dyan. Katulad din Bishop sa baril. Yung baril ng baril, Oo. yung group nun, iba-iba din po. Iba-iba rin kahit anong, ano. Kaya pag meron kayo nun, nagamit yun, alam nila na sa yun. Kasi yung Oo. group ng, yun yung kinukuhaan ng license, yung group. Oo. Kaya tawag din nila. Kaya pala may tambal, ano? Ballistic. Ano. Ngayon, sa tao naman, eto, iba-iba. Ang galing. Unique yan, unique, ano? Pati yung mata no, natin. Iba-iba yung Kaya very unique ka. Biro mo, Yes. sa dinami-dami ng cells, ano, nalalabas sa mga parents, ano, nung mag-sex sila. Millions of, Oo, sperm di ba? cell. Lalabas. Tapos champion ka nun eh. ikaw yung nagtagpo eh, no? Nagtagpo yung cells na yun. Nabuo. Okay, so sabi nga, there are no two people alike because there are no two ministries completely alike. Kahit kambal pala. Oh, kahit kambal. Kaya iba pa rin. Magkapares kayo ng damit, pero may pagkakaiba pa rin kayo. Magkamukha kayo, pero iba pa rin ang mga ano. Number 4, every person is fearfully and wonderfully made. Kakatakot. Fearfully, no? Ano na kami? Kaya, iba, magdadalawa interpretasyon ng fearfully, no? Kamangha-mangha. Yun na lang, di ba? Kamangha-mangha yung salitang fearfully dyan. 139 verse 14, ang awit. For thou hast processed my ways, thou hast covered me in my mother's womb. 14, will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth rightly. Amen. So, sabi nga, if God had made you any better suited for that to which you were called, He would have done it. Amen? Amen. So, tanggapin na natin ang katotohanan. Amen? So, that's all. Alam mo ba, kahit na magpaguhit ka ng ganyan, pag tumatanda ka na, bababa. Yun na kanilang tattoo talaga. Ilang bumababa. Ang pangit din, bababa. Yan, alis lang din sa kapitbahay na nakaganyan. Simple. Ako na lang yan. Next page na din. Sayang na yun. Ayan po. Okay, let's pray. Pastora Jackie, close us in prayer. Yes, so Lord, we praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa natapos po namin pag-aaral, Panginoon, na kung saan, Panginoon, binigyan mo kayo, Panginoon, ng katalinuhan, pamaunawaan, Panginoon, ng tinuro sa ating Bishop, O Lord. Kayo na po patuloy pala, Panginoon, sa aming pagturo. I-bless you nga po siya at magkalong pangailangan, O Lord. Dalayan ko, O Diyos, sa mga nakinig at nawa ito sa gawa po